Disclaimer: ang kwentong ito ay batay sa alamat at testimonya ng mga tao. Ang ilan sa mga pangyayari ay maaaring kathang-isip o pinalakas para sa dramatikong epekto. Panoorin at basahin ng may bukas na isipan. Sa isang liblib at tahimik na baryo, napapalibutan ng makakapal na kabubatan, namumuhay ang mga tao sa simpleng paraan. Ang bawat araw ay puno ng mga gawaing bukid at pangangalaga sa kanilang mga alagang hayop. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang binatang laging tampulan ng biro at pangungutya sa baryo. Siya ay kilala bilang tahimik, kakaiba sa karamihan, at tila may kakaibang aura na hindi maintindihan ng iba. Ang kanyang pangalan ay hindi gaanong binabanggit sa mga kwentuhan, kundi higit na pinagtatawanan. Sa kabila nito, may kakaibang ngiti sa kanyang labi, isang lihim na tapang na taglay sa kanyang puso. Araw-araw, habang naglalakad sa kalsadang bato, naririnig niya ang mga bulong at tawa mula sa mga kababata at matatanda. "Tingnan mo yung binata, parang may tinatago," sabi ng isa. "Baka aswang ang kasama niya sa gabi," tugon ng isa pa. Hindi naman alam ng karamihan, ang binata ay tahimik na nagmamasid sa paligid, pinagmamasdan ang bawat kilos at galaw ng mga tao at hayop sa baryo. Kahit na pinagtatawanan, may malalim na pananaw siya sa mga pangyayari sa kanilang paligid. Ang baryo mismo ay may reputasyon sa mga alamat ng aswang. Ang mga matatanda ay madalas nagbababala sa mga bata tungkol sa mga nilalang na gumagala sa kabubatan tuwing gabi. Ngunit sa kabila ng mga kwentong iyon, tila walang tunay na nakakaalam kung totoo o kathang-isip lamang ang mga aswang. Sa gabi, may mga kakaibang tunog mula sa kabubatan, isang huni ng hayop o isang halakhak na walang nakikitang pinagmulan. Ang binata, bagamat natatakot, ay may kakaibang pananabik sa halip na matakot lamang. Sa kanyang bahay, na maliit at simpleng kubo, madalas siyang nag-iisa. Tinutulungan niya ang kanyang pamilya sa gawaing bahay at bukid, ngunit ang kanyang presensya ay kadalasan na binabaliwala o pinagtatawanan ng mga kapitbahay. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila laging nagmamasid sa kapaligiran. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit may kakaibang koneksyon siya sa mga misteryosong pangyayari sa baryo, isang bagay na hindi nakikita ng iba. Isa pang bagay na kakaiba sa binata ay ang kanyang tapang. Hindi siya madaling matakot o panghinaan ng loob kahit pa siya ay pinagtatawanan. Bagamat tila ordinaryo at tahimik sa mata ng iba, sa kanyang puso ay may determinasyon na handang ipaglaban ang tama. Ang simula ng kwentong ito ay nagtatakda ng yugto kung saan ang binata, mula sa pagiging tampulan ng biro, ay unti-unting haharap sa mga kakaibang pangyayari na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay kundi pati na rin sa buong baryo. Ang tahimik na baryo ay tila payapa, ngunit sa bawat halakhak at bulong, may lihim na nakatago sa dilim ng kabubatan. At sa gabing iyon, bago pa sumapit ang dilim, ang binata ay nakaramdam ng kakaibang presensya, isang pakiramdam na maghuhudyat sa kanya sa darating na kakaibang pakikipagsapalaran. Ito ang simula ng isang kwento kung saan ang binata na pinagtatawanan ay magpapakita ng tapang na gulatin ang buong baryo ng aswang. Hindi nagtagal, nagsimulang maramdaman ng baryo ang kakaibang pagbabago sa paligid. Unang napansin ng binata ang mga nawawalang hayop, manok, kambing, at paminsang aso, na bigla na lamang hindi bumabalik sa kanilang mga kulungan. Ang iba ay nag-aakala na mga magnanakaw lamang ito, ngunit sa puso ng binata, may kakaibang pakiramdam na mas malalim ang dahilan. Sa kanyang pagmamasid, napansin niya ang mga baka sa lupa, mga yapak na tila hindi galing sa tao o hayop na karaniwan sa baryo. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad sa gilid ng kabubatan upang suriin ang pinagmulan ng mga bakas, narinig niya ang mga kakaibang huni. Parang halakhak ng tao, ngunit may kasamang ungol at hagik-hik na nakakatakot. Ang hangin ay malamig at tila may mabigat na presensya. Huminto siya at tumingin sa paligid, pilit hinahanap ang pinagmulan ng tunog. Hindi siya agad nakakita, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay lalong tumindi. Sa araw-araw na pakikipag-usap sa mga kapitbahay, napansin niya na may pagbabago rin sa mga reaksyon ng tao. May ilan na nag-aalala sa mga nawawalang hayop, ngunit tinatanggihan nila ang posibilidad ng kakaibang nilalang. "Walang aswang dito, binata. Panakot lang yan ng matatanda," sabi ng isa sa mga matatanda, habang siya ay naglalakad palayo na may halong pag-aalinlangan at takot. Subalit sa binata, malinaw ang babala, may isang kakaibang panganib na unti-unti nang lumalapit sa baryo. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pansin ang mga kakaibang senyales sa paligid, mga punong walang dahon sa gitna ng kabubatan, usok na walang pinagmulan, at malamig na simoy ng hangin sa gitna ng init ng araw.
Lahat ng ito ay tila mga babala na may darating na hindi pangkaraniwang panganib. Ang mga huni ng hayop sa gabi ay mas malakas at tila may sinusundan o minamasdan ang bawat galaw ng tao. Dahil dito, nagsimula ang binata sa tahimik na pagmamasid sa gabi. Hindi niya ito ipinapakita sa ibang tao, mas gusto niyang unti-unting maintindihan ang pinagmulan ng mga pangyayari bago magpatawag ng takot sa baryo. Nag-set up siya ng mga simpleng paalaala sa paligid, paglalagay ng mga palatandaan kung saan siya nakakita ng kakaibang bakas at pagtala ng mga oras kung kailan may mga kakaibang tunog. Ang kanyang mga mata ay naging mapanuri at alerto sa bawat galaw ng anino sa gabi. Sa kabila ng kabataan at pagiging tampulan ng biro, ang binata ay nagpakita ng kakaibang tapang. Hindi siya takot sa posibilidad na may aswang sa paligid, bagkus, mas lalo siyang nagkaroon ng determinasyon na ipagtanggol ang baryo. Ang unang babala ay hindi lamang hudyat ng panganib kundi paunang hakbang para sa kanyang misyon. Unti-unti, ang baryo ay malalaman na ang binatang dati pinagtatawanan ay may kakayahang makita at harapin ang nakatong panganib. At sa bawat gabi, habang tumitindi ang kakaibang huni at nagiging mas mapanganib ang kagubatan, nararamdaman ng binata na ang kanyang misyon ay hindi pa nagsisimula. Ito ay magsisimula sa puntong handa na siyang ipakita ang tapang na magugulat hindi lamang sa aswang kundi sa buong baryo. Isang gabi, habang tahimik na nag-ikot sa gilid ng kagubatan, napansin ng binata ang isang kakaibang anyo sa dilim. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, kaya't nagkaroon ng anino sa mga puno. Sa simula, inakala niya na isa lang itong hayop o naglalakad na tao, ngunit nang tumingin siya ng mas mabuti, nakita niya ang kakaibang nilalang, ang aswang. Ang nilalang ay may mahabang kuko, mata na nagliliwanag sa dilim, at katawan na hindi pangkaraniwan. Ang buhok nito ay magulo at may amoy na matapang, parang halo ng bulok na halaman at dugo. Ang aswang ay tahimik na gumagalaw, tila nagmamasid sa paligid at pumipili ng biktima. Ang binata ay napahinto, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang kakaibang kaba at kasabikan, isang pakiramdam na maghuhudyat sa kanya na malapit na ang tunay na panganib. Sa kanyang pagtataka, napansin niya na may kakaibang kilos ang aswang. Hindi ito basta naglalakad, kundi tila may sinusunod na ritual, pinagmamasdan ang bawat galaw sa paligid. Ang binata, bagamat natatakot, ay hindi lumayo. Sa halip, naghanap siya ng ligtas na posisyon sa ilalim ng mga puno at nanatiling tahimik. Pinagmamasdan niya ito nang hindi alam ng aswang. Ang bawat galaw ng nilalang ay pinapansin niya, kung paano ito humihinga, pumipihit, at nagmamasid sa paligid. Habang tumatagal ang gabing iyon, napansin ng binata ang mga detalye na iba sa mga kwentong narinig niya. Ang aswang ay hindi basta-basta umaatake, ito'y maingat at tila may layunin. Napag-alaman niya na ang nilalang ay may kahinaan, mabilis ang kilos ngunit sensitibo sa liwanag at ingay. Ito ang simula ng kanyang planong labanan ito sa tamang panahon. Pagkatapos ng ilang minuto, ang aswang ay biglang napatingin sa direksyon ng binata. Ang mga mata ng binata ay hindi tumanggi, tumitig siya ng matapang, kahit ramdam niya ang pangamba sa kanyang puso. Para sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya simpleng binata na pinagtatawanan, siya ay isang taong may kakayahang harapin ang isang nilalang na kinatatakutan ng buong baryo. Sa gabing iyon, natutunan ng binata ang kahalagahan ng pagmamasid at pag-ingat. Hindi sapat ang tapang, kailangan din ang talino at pag-unawa sa kalaban. Ang pagkakita sa aswang ay hindi lamang nakapagpaalala sa kanya ng panganib, kundi nagbigay din ng inspirasyon at determinasyon na protektahan ang baryo. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, bitbit ang karanasan, alam ng binata na wala ng atrasan. Ang nakaraan ng pangungutya at pagtatawanan ay nagbago na sa kanyang isipan. Siya ngayon ay may misyon, hindi lamang upang ipagtanggol ang sarili kundi upang ipakita sa buong baryo na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas o hitsura, kundi sa kakayahang humarap sa takot at gumawa ng tama. Sa puntong iyon, nagpasya ang binata na handa na siyang harapin ang aswang ng hindi lamang sa gabi kundi sa harap ng buong baryo, isang hakbang na magpapaigting sa kwento at magbubukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Matapos ang gabing iyon ng kanyang pagtatagpo sa aswang, hindi nakatulog ang binata. Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat detalye, kung paano gumalaw ang nilalang, paano ito nagmamasid sa mga tao, at kung ano ang maaaring plano nito sa baryo. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang, ngunit hindi pa handa ang iba pang tao na makaharap ang ganitong panganib. Kaya't pinili niyang panatilihin ang lihim sa sarili, habang unti-unting pinag-aralan ang aswang.
Sa mga sumunod na araw, nag-umpisa siyang magtala ng bawat kakaibang pangyayari. Sinusuri niya ang mga baka sa lupa, mga hayop na nawawala, at mga senyales sa paligid ng baryo. Napansin niya na ang aswang ay may mga pattern, umaatake o gumagalaw lamang sa gabi, madalas sa mga lugar na malapit sa mga pinagmumulan ng ingay, at laging maingat sa paligid ng mga tao. Ang kanyang obserbasyon ay parang isang lihim na mapa na nagbubukas ng mga susunod na hakbang sa kanyang plano. Gayon din, nag-umpisa siyang magtanong sa mga matatanda sa baryo, ngunit hindi niya isiniwalat ang kanyang karanasan. Sa halip, nagtanong siya tungkol sa mga tradisyon at alamat ng aswang, kung paano sila napapalabas, ano ang kanilang kahinaan, at paano nila naiwasan ang tao. Unti-unti, nabuo sa isip ng binata ang diskarte, hindi lamang tapang ang kailangan, kundi kaalaman at tamang estratehiya upang gulatin ang aswang. Isang gabi, habang nag-iingat sa gilid ng kagubatan, nakakita siya ng kakaibang senyales, isang maliit na apoy na tila sinindihan upang akitin ang aswang. Napagtanto niya na ang nilalang ay may kahinaan sa liwanag at ingay. Dito niya naisip na maaari niyang magamit ang estratehiyang ito upang harapin at gulatin ang aswang sa tamang oras. Ang lihim na natutunan niya ay magiging sandata, isang paraan upang mailantad ang aswang sa harap ng buong baryo nang hindi mapanganib ang sinuman. Ngunit hindi madali ang pagbubunyag ng lihim. Alam ng binata na kapag nalaman ng iba, maaaring hindi sila maniwala o baka mawala ng tiwala sa kanya. Kaya't pinili niyang tahimik na magplano, palihim na magmasid, at unti-unting ihanda ang sarili sa oras na kailangan niyang ipakita ang katapangan. Ang kanyang lihim ay hindi lamang kaalaman tungkol sa aswang, kundi isang misyon, ang protektahan ang baryo at ipakita sa lahat na kahit ang isang binata na dati pinagtatawanan ay may kakayahang gumawa ng tama at magligtas ng komunidad. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, handa na ang binata na isulong ang kanyang plano. Alam niya na ang susunod na hakbang ay delikado, ngunit ang bawat hakbang ay kinakailangan upang ilantad ang aswang at baguhin ang pananaw ng baryo sa kanya. Ang lihim na kaalaman na ito ang magiging sandata niya laban sa kadiliman at takot na matagal nang bumabalot sa kanilang bayan. Isang gabi, nagdesisyon ang binata na harapin ang aswang sa paraang hindi inaasahan ng nilalang at ng mga tao sa baryo. Alam niya na kung gagawin niya ito ng palihim, hindi lamang mapapatunayan ang kanyang tapang kundi maipapakita rin sa baryo ang katotohanan tungkol sa nilalang na matagal nang kinatatakutan. Bago sumapit ang dilim, inihanda niya ang mga simpleng kagamitan, liwanag mula sa mga lumang lampara, tunog na makakapagpaalab ng takot sa aswang, at kaunting kaalaman mula sa kanyang mga natutunan tungkol sa kahinaan nito. Sa kanyang paglapit sa lugar kung saan madalas lumitaw ang aswang, naramdaman niya ang kakaibang kaba sa dibdib. Hindi siya natatakot sa karaniwang paraan, ngunit alam niyang ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng panganib. Tahimik siyang naglakad, tinitingnan ang bawat anino at pinapakinggan ang bawat tunog. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang halakhak at ungol ng aswang, mas malakas at mas malapit kaysa dati. Biglang lumabas ang nilalang mula sa kabubatan at tumitig sa binata. Para sa isang sandali, tila nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Ang mga mata ng aswang ay nagliliwanag sa dilim, ngunit hindi tumakas ang binata. Sa halip, matapang siyang tumindig at hinarap ito. Sa kanyang isipan, alam niyang ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob at talino. Gamit ang kanyang kaalaman, nagsimula siyang gumawa ng kakaibang estratehiya. Pinailawan niya ang paligid gamit ang mga lampara, at gumamit ng mga tunog na akmang nakakaistorbo sa pandaman ng aswang. Sa unang pagkakataon, nagulat ang nilalang sa kakaibang taktika. Hindi nito inaasahan na ang isang simpleng binata, na dati pinagtatawanan, ay may kakayahang gulatin at labanan ang aswang sa harap ng buong baryo. Habang lumalapit ang baryo sa pinagmumulan ng tunog, naramdaman ng mga tao ang kakaibang enerhiya sa paligid. Sa simula, nagtataka sila at natatakot, ngunit unti-unti nilang napansin ang tapang ng binata. Ang dating binatang tahimik at pinagtatawanan ay ngayon naging sentro ng aksyon, ipinapakita sa lahat na may kakayahan siyang harapin ang panganib. Ang aswang, na dati walang takot at lihim na gumagalaw, ngayon ay nalito at natakot. Ang bawat hakbang at kilos ng binata ay nagpapakita ng determinasyon at talino. Hindi lamang niya ginamit ang lakas ng katawan kundi ang utak at puso upang ipagtanggol ang sarili at ang komunidad. Ang tapang na ito ay nagbigay ng inspirasyon sa mga tao, isang paalala na kahit ang pinakamaliit o pinagtatawa ng tao ay may kakayahang gumawa ng pagbabago.
Sa pagtatapos ng gabi, ang binata ay hindi lamang nakatayo bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang simbolo ng pag-asa at lakas. Ang kanyang pagpapakita ng tapang ay nagsilbing babala sa aswang at aral sa buong baryo. Hindi nasusukat ang tapang sa anyo o sa nakikita sa mata ng iba, kundi sa kakayahang humarap sa takot at gawin ang tama. Kinabukasan, ang buong baryo ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Ang mga tao ay nag-uusap-usap ng may halong takot at pagtataka. Marami ang nakakita ng kakaibang liwanag at narinig ang mga tunog noong gabi, ngunit hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Unti-unti, napansin ng karamihan na ang binata na dati pinagtatawanan at binabaliwala, ay tila may kakaibang aura ng tapang at karunungan. Lumapit ang ilan sa kanya, may halong pangungulila at paghanga, at nagtanong tungkol sa nangyari. Sa simula, nag-atubili ang binata. Hindi niya nais na ipagmalaki ang sarili, sa halip, nais niyang maipakita ang leksyon. Ang tapang at katalinuhan ay mas mahalaga kaysa sa hitsura o opinyon ng iba. Unti-unti niyang ibinahagi ang kanyang karanasan, ang pagkakita sa aswang, ang pag-aaral sa kilos nito, at ang estratehiyang ginamit niya upang gulatin ang nilalang. Ang ilan sa mga matatanda ay nagulat at hindi makapaniwala, ngunit habang pinapakinggan ang detalyadong paliwanag ng binata, unti-unting nagbago ang kanilang pananaw. Ang mga tao na dati nagtatawanan sa kanya ay ngayon ay humanga. Nakita nila na ang binata ay hindi lamang may tapang kundi may kakayahang magplano, magmasid, at gumawa ng tama para sa kapakanan ng lahat. Ang dating pinagtatawanan ay naging simbolo ng lakas at determinasyon. Habang lumalawak ang balita sa baryo, nagkaroon ng pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa binata. Ang mga bata ay nagsimulang humanga sa kanya, ang mga kababaihan ay nagkaroon ng tiwala, at ang mga matatanda ay nagsimulang igalang ang kanyang opinyon. Ang dating panlalait at biro ay napalitan ng pagtangkilik at pagkilala sa kanyang kakayahan. Hindi lamang respeto ang ipinakita ng baryo kundi ang pagkakaisa. Ang pangyayaring iyon ay nagbigay daan upang ang bawat isa ay maging mas maingat at mapanuri sa kanilang paligid. Natutunan nilang pahalagahan ang tapang at katalinuhan, at higit sa lahat, na kahit ang pinagtatawa ng tao ay maaaring magdala ng pagbabago sa buong komunidad. Sa huli, ang baryo ay nagkaroon ng bagong pananaw, ang kahinaan ay maaaring maging lakas, at ang pag-alam sa tama at paggawa ng tama ay mas mahalaga kaysa sa opinyon ng nakararami. Ang binata ay hindi lamang nakalaya mula sa pangungutya, kundi naging inspirasyon sa lahat. Ang kanyang karanasan ay nagsilbing babala at paalala na may mga nilalang sa paligid na hindi dapat baliwalain, ngunit may mga tao ring handang harapin ang panganib upang protektahan ang iba. At sa bawat gabi, habang tahimik na naglalakad ang binata sa paligid ng baryo, nararamdaman niya ang respeto at tiwala ng mga tao. Alam niyang ang kanyang tapang at katalinuhan ay hindi lamang nagligtas sa kanila, kundi nagbigay din ng bagong pag-asa sa buong komunidad. Ang reaksyon ng bayan ay naging simula ng pagbabago sa kanilang pananaw sa tapang, respeto, at pagkakaisa. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ng binata na dumating na ang huling yugto ng panganib. Ang aswang, na dati ilihim na gumagalaw sa dilim, ay tila mas mapanganib at mapanlikha sa kanyang mga kilos. Alam ng binata na hindi sapat ang simpleng pagmamasid, kailangan niyang humarap sa nilalang upang tuluyang mapalayas ito mula sa baryo. Kasama ang ilang matapang na kababaryo, inihanda nila ang sarili, mga lampara, ingay, at kaunting kaalaman sa kahinaan ng aswang. Nagtipon sila sa gilid ng kagubatan, tahimik ngunit may matinding determinasyon. Ang bawat hakbang ay maingat, alam nilang ang panganib ay matindi at walang puwang para sa pagkakamali. Ang binata ang namuno sa plano, ipinapakita sa lahat kung paano gugulatin ang aswang at hindi basta hahayaang makapasok sa baryo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dilim, sinusuri ang bawat galaw ng mga anyino at tunog. Biglang lumabas ang aswang mula sa kakahuyan, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa nakaraang gabi. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay puno ng kakaibang enerhiya. Ngunit hindi umatras ang binata. Sa halip, sinimulan niyang ipatupad ang estratehiya, naglalabas ng liwanag mula sa mga lampara, nagsisigaw at gumagawa ng ingay upang gulatin at takutin ang nilalang. Sa bawat hakbang, ang aswang ay nagugulat at nagiging mas maingat. Ang aksyon ay naging mabilis at tensyonado. Ang aswang ay umaatake, ngunit ang mga hakbang ng binata at ng kanyang kasamahan ay laging nakakapag-ikot sa panganib. Pinagsama nila ang tapang, talino, at kaalaman upang maipakita sa nilalang na hindi sila madaling matakot o mawala ang diskarte.
Sa isang sandali, ang aswang ay natrap sa gitna ng liwanag at ingay, hindi makaalis. Ang pagkakaisa ng baryo at tapang ng binata ay nagbigay ng lakas na hindi inaasahan ng nilalang. Sa huli, napilitang umatras ang aswang, tuluyang nawala sa kabubatan at hindi na muling lumitaw sa baryo. Ang binata, na dati pinagtatawanan at binabaliwala, ay ngayon ay kinilala bilang bayani. Ang kanyang tapang ay hindi lamang nagligtas sa sarili, kundi sa buong komunidad. Ang mga tao ay humanga at nagpasalamat, at ang baryo ay muling nakabalik sa katahimikan at kaligtasan. Ang pangyayaring iyon ay nagbigay ng malinaw na aral, kahit ang pinakamaliit at pinagtatawa ng tao ay may kakayahang gumawa ng tama at protektahan ang iba. Ang tapang at talino ay higit na mahalaga kaysa sa pisikal na lakas o hitsura. Sa bawat gabing lumipas, ang pangalan ng binata ay hindi lamang naging simbolo ng tapang kundi inspirasyon para sa lahat ng tao sa baryo. Ang huling laban ay nagpatunay na sa kabila ng takot, may mga taong handang harapin ang panganib at magdala ng pagbabago. Ang kanyang kwento ay naging alamat na babala sa mga susunod na henerasyon, may liwanag sa bawat dilim, at ang tunay na tapang ay nagmumula sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Matapos ang huling laban sa aswang, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang bawat sulok ng lugar ay muling puno ng kapayapaan, at ang mga tao ay unti-unting nakabawi mula sa takot na matagal nang bumabalot sa kanilang pamumuhay. Ngunit higit pa rito, may mas malalim na pagbabago na naganap ang pananaw ng bawat isa sa binata, na dati tampulan ng biro at pangungutya. Ang binata, na noon ay tahimik at laging naiiba sa karamihan, ay ngayon ay kinikilala at iginagalang. Ang kanyang tapang, katalinuhan, at determinasyon ay naging inspirasyon sa buong baryo. Ang mga bata ay nagsimulang humanga sa kanya at nagtatanong kung paano niya nagawa ang tila imposible. Ang mga matatanda ay nagbigay ng papuri at pagkilala, at ang mga kababaihan ay nagkaroon ng tiwala sa kanyang kakayahan. Ang dating biro at pangungutya ay napalitan ng paghanga at respeto. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa pagkilala ng iba. Sa puso ng binata, nagbago rin ang kanyang pananaw sa sarili. Natutunan niyang ang kanyang kakaibang pagkatao, ang pagiging tahimik at mapanuri, ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang lahat ng kanyang natutunan sa pagmamasid, sa pag-aaral ng galaw ng aswang, at sa pagpaplano ng estratehiya, ay nagpatunay na ang talino at tapang ay magkasangga sa pagharap sa anumang panganib. Ang baryo mismo ay nagkaroon ng bagong pag-unawa sa kahalagahan ng bawat tao. Natutunan nila na hindi dapat husgahan ang iba base sa itsura o opinyon ng karamihan. Ang mensahe ay malinaw, kahit ang pinagtatawa ng tao ay may kakayahang gumawa ng tama, magdala ng pagbabago, at protektahan ang buong komunidad. Ang tapang, katalinuhan, at malasakit sa iba ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo o reputasyon. Sa mga sumunod na gabi, habang tahimik na naglalakad ang binata sa baryo, ramdam niya ang respeto at tiwala ng mga tao. Ang bawat ngiti at bati sa kanya ay paalala na ang kanyang ginawa ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapakanan ng lahat. Ang kanyang karanasan sa aswang ay naging alamat at inspirasyon para sa susunod na henerasyon. Pinakita niya na sa bawat dilim ay may liwanag, at sa bawat panganib ay may taong handang lumaban at magbigay ng proteksyon. Sa huli, ang binata ay hindi lamang nakalaya mula sa pangungutya, kundi naging simbolo ng pagbabago. Ang baryo ay muling nakabalik sa katahimikan, ngunit ang kwento ng binata ay mananatili, kwento ng tapang, katalinuhan, at pagmamalasakit. Ang kanyang pangalan ay babanggitin hindi lamang bilang bayani kundi bilang inspirasyon, na sa kabila ng takot at pangungutya, may lakas sa loob ng bawat isa na handang harapin ang dilim at ipakita ang liwanag ng kabutihan at tapang. Ang kwento ng binata ay nag-iwan ng mahalagang aral, sa bawat bayani, kahit gaano kaliit o kakaiba, may kakayahang baguhin ang mundo sa paligid niya. Ang pag-asa, tapang, at determinasyon ay hindi nasusukat sa anyo o opinyon ng iba, ito ay nasusukat sa puso, isip, at pagkilos para sa kabutihan ng lahat. 2.